Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Akong gikalipay nga makasimba uban kaninyo, gikan pa niadtong Miyerkules sa gabi, Huwebes sa gabi, Biyernes sa gabi, bisan kusog ang ulan. Apan nakapadayon kita sa pagsimba sa Ginoo. Kagahapon, gihatagan kami og higayon nga makabisita sa Claveria. Uban kang Brother Al, Sister Auring Chong, og nag-enjoy mi dito sa ilang farm. Og ilaming gilibot-libot ditong dapita. Og nalipay kayo ko nga nakakita nga naay mga simbahan dito nga natukod pinaagi sa generous gifts sa Golden City Alliance Fellowship. Palakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Doon na di ay mga lumad anang dapita. So doon ay usa ka simbahan dito nga ingon sila mga indigenous people. Singala na itong ilang tribo. Doon naman ito i-mention nga ngalan na nga tribo. O salamat sa Ginoong katong gisgutan bitaw nato atong Biyernes sa gabi nga ang mga kasimbahanan sa Alliance duha ra gyud ang atong emphasis: deeper life in Christ and missions. O kana mo iti mailhan nga gigamit gyud kamo sa Ginoo aron sa pagkabot niya ng mga katawhan sa mga isolated, neglected, and marginalized people groups. Mo na'y gasa sa Ginoo sa Alliance. Kay kung maghisgot ka sa ubang mga grupo, murag concentrated lang sila sa usa o duha ka tribo. Pero kung maghisgot ka sa Christian and Missionary Alliance, halos tanang tribo. Labi na sa Davao, sa mga Bagobo, Blaan, Mansaka, Matigsalog, Manubo, nya dinhi sa mga Blaan, mga Tiboli, Tiroray, naabotay mga kaigsunan nga naa sa mga Tausug, Samal, Badjao, Maranao, Maguindanao. Salamat sa Ginoo nga abot na to sa langit, United Nations gyud. Tanang tribo, tanang lingwahe nga gitigom sa Dios. In fact, doon ako'y dream nga one day magtigom ang mga alliance nga naggikan sa nagkalain-lain nga mga tribo uban sa ilahang mga costumes. Kami dito sa Zamboanga, mga Subano, din hipod sa inyong dapit. O hinaot nga magakatigom kita sa pag-alagad sa Ginoo. So nalipay kay ko gahapon nga nakakita naay simbahan dito nga murag usa sa mga membro ninyo dinhi ang naghatag sa lote, 3,000 square meters. That's a generous gift to God's ministry. So hinaot nga magpadayon na nga partnership nga kitang aniya dinhi sa sentro. We gather to worship, we gather God's resources para atong ipadala dito sa misyon aron sa pagpadayon sa buluhaton sa Dios. Usa ka adlaw, nagpa-change oil ko sa among sakyanan. O niya, samtang gahulat ko nga mahuman ang trabaho, gigutom ko. So niyato ko sa gamay nga tindahan, palit ko og pan. Samtang nagkaon ko, nakakita ko og nainiagi nga amahan. Nagkugos siya sa gamayng bata. Niya naay tulo ka bata nga naa sa iyang likod, nagsunod. So, ninghunong sila. Niya nangutangan ako, asa man mo padulong, Brad? In siya nga, muadto mo dito kay ipapahawa mi sa balay nga among gipuy-an. Niya ko, asa man ang inahan aning mga bata, nganong ikaw may nagdala. Siya nga, gibiyaan mi sa inahan aning mga bata.
murag gikumot ang akong kasing-kasing ba. Magtanaw saya nga magkugos atong kamayang bata unya naitulog ka mga gagmayang bata nga nagsunod. So I shared a little to them. Og sa akong unahuna dinhi sa kalibutan, naagyoy panahon nga dili nato mahimo ang atong gustong himuon. Makasabot gyud ko sa nasa kasing-kasing atong nga amahan nga dili niya ma-provide ang mga gikinahanglan sa iyang mga anak. O bisan ang iyang mga anak sad nagantos. Apan kita nga mga anak sa Dios, kita nga nagasunod kang Kristo Jesus, dunay mga panalangin nga iyang giandam alang sa matag usa kanato. O hisgutan nato ng mga panalangin nga giandam sa Ginoo, di ta mahuman. Kaya perting daghana. So mopili lang ta karon og pila ka buok nga atong hisgutan. Kay ingon sila sa ako 2 ka oras ra man daw ko magwali. So pilion lang nato ning atong hisgutan karon. Ablihin ninyo ang inyong mga Biblia sa Hebrews chapter 3 verses 1 to 6. Hebrews chapter 3, 1 to 6. Wala ko makakita og Bisaya nga Biblia nga dagko og litra. So English lang ni akong basahon ha. Therefore, holy brothers, who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, the apostle and high priest whom we confess. He was faithful to the one who appointed him, just as Moses was faithful in all God's house. Jesus has been found worthy of greater honor than Moses, just as the builder of a house has greater honor than the house itself. For every house is built by someone, but God is the builder of everything. Moses was faithful as a servant in all God's house, testifying to what would be said in the future. But Christ is faithful as a son over God's house, and we are his house if we hold on to our courage and the hope of which we boast. Panalanginan sa Ginoo ang iyang mga pulong nga atong nabasa. Dinhi sa libro sa mga Hebrehanon, usa sa mga butang nga gihatagan o dako nga pagtagad sa writer ang comparison between Moses and Jesus Christ. Mao gyud na usa sa mga major nga themes sa libro sa Hebrews nga si Moses gigamit sa Dios nga servant. Apan si Jesus Christ is greater than Moses kay anak siya sa labing magkagagahom nga amahan. O kung inyong makitaan, kung inyong basahon ang libro sa Genesis, Exodus, makita ninyo dito ang giunsa sa Ginoo sa pagpakita sa pinaagi sa mga anak sa Israel kung unsa siya ka makagagahom o mahigugmaon na importante nga magkuyog ng duha. Kaya naay mga taong makagagahom pero dili mahigugmaon. Naapoy mga mahigugmaon pero way gahom. So gusto ta ng duha nga magkuyog na sila. O dini ato makitaan nga kadtong misunod kang Moses nga dunay pagtuo kay naamay mga tao sa panahon ni Moses nga way pagtuo. Pero katong naay mga pagtuo, nakatagamtam sila og panalangin. O makita nato na pinaagi sa katong gipahimo sa Ginoo kang Moses nga tabernacle. So samtang gatan-aw ko aning inyohang sige tawag niyo ani al fresco. Mura man ni siya tabernacle kay tulda. Tulda man ni. Ang katong gidala ni Moses ang mga anak sa Israel gikan sa Ehipto, niabot sila dito sa Sinai, ingon ang Ginoo kang Moses, Moses,
ani kay naa ko'y ipakita nimo. O kopyahan ni kaning imong makita dinhi, kopyaha pag-abot nimo dito, imo ni siyang himuon sumala sa imong nakita. Ang buti pasabot i-xerox. I-xerox nimo ni, i-photocopy nimo ni kining imong nakitaan mo imong himuon dito. Ang nakitaan ni Moses dito sa langit was a sanctuary. Kamo nga nagtubo sa Sunday school, kabulo mo unsa tong tabernakulo. Sa Binisaya usay ang tawag nato na balong-balong. Akong tanda mo kani, tolda man gyud ni. Mao man gyud siya. Unya kadto, og asa sila ilato siyang dalon, o sa sila kasimana diri o sa kabulan dito, hipuso nila to, bubalhin na po, niya ilan na pong ipatukod. Ang importante, ang mga elemento dito sa tabernacle. I hope na doon na mo'y kopya sa inyong balay sa tabernacle. I-Google, naman na sa Google, katong, unsa may naa sa tabernacle, gipalibutan ni siya o kanang fence nga made of cloth. Palibutan na siya. Mura ka na ng mga bailihan bitaw sa baryo. Kita mo nang magbayli sa baryo para di magsamok-samok nang nasa gawas, butangan nila og palibot na nga. Kon lang god kanang cloth lang para di lang makita sa sulod. Unya dito sa sulod sa tabernacle, ang una gyud nga imong nga makita nimo nga inigsulod sa mga pari. Kay mga pari ra may makasulod, pang ordinaryong mga tao di man makasulod. Pagsulod nila dito, ang una gyud nilang makitaan mao ang altar. Altar sa burnt offerings. Dito sunugon ang tanan nga mga halad. Pagkahuman sa altar of burnt offerings, dunay planggana. Nakamatikod mo ana sa tabernacle. I wish I could show that, pero wala man ko nakaandam ana. Pero naa dito, naay planggana. Nya pag-abot sa katong gitawag og holy place, itong balaan nga dapit, inigsulod sa mga pari, dunay tulo ka mga elemento ang naa dito. Ang primero katong lamisa nga naay pagkaon og ilimnon. Table of food and drink. Mao nay primero gyud. Diha sa tunga na atong lampstand katong suga. Unya diri sa pikas na atong altar of incense. Na ato ni siyang usa-usahon para atong masabtan og unsa ning mga butang nga giandam sa Dios sa tanan nga mosunod kang Kristo. Nga ang atong amahan nga langitnon, daghan gyud di ay siya giandam alang nato kung mutuo lang ta. Ang problema sa mga anak sa Israel, naana gyud sa ilang atubangan, daghan sa ila nangamatay nga wala makatagamtam sa panalangin sa Dios. Okay, musugod ta. Unsa may kahulugan atong altar of burnt offerings? Dito sunugon ang mga mananap o dito huwad ang mga dugo gikan sa mga baka, sa mga karnero, kanding, o kadto mo tabon sa sala sa mga tao. Kay sa Old Testament, wala mangyoy forgiveness. Diha lang man kang Jesus Christ, dunay forgiveness. So, dito sa altar, kung mosunod ka kang Kristo, ang unag yung mahitabo, nga ang atong mga sala napasaylo. Importante yun na igsoon, nga ang atong mga sala, nga napanunod nato kang Adan, mga sala nga ato pong gihimo, mapasaylo. Kay perting lisuran ning kinabuhi sa tao nga naa siya sala nga wala mapasaylo. Bukat kayo.
Ambot ko kaila mo kang namatay naman to si Reverend Hermogenes Hermosa, nga maayo mo to nga Bisaya nga evangelist. Na siya istorya nga doon na duha ka sulugoon nga gibilin sa ilang amo. Nilakaw ang amo mga usa o duha ka semana. Ang usa gitagaan og trabaho sa sulod sa balay. Siya ang bahala manglimpyo, manghugas sulod sa balay. Ang usa dito siya sa gawas. Siya ang manglimpyo sa mga tanom, magpakaon sa mga manok, mga itik, uban pa. So, samtang tuwa sila dito, sa kaadlaw, kaning naa sa gawas, murag, ikapoy ba siya? Nakita mo siya sa itik, iyang gipintik. Pintik ba niya? Naigo man ang ulo. Namatay. So, iyang gilubong, lingi siya. Uwa siya kabalong nakakita man itong iyang kauban nga nasa sulod. So pagsulod yun niya, ito sa balay, ingon na itong nasa sulod, hay, giunsa nimo ang itik. Hala, nga kabalo din siya, nga namatay ang itik. Siya, ay banha ha? Masukuon niya ang atong amo. Siya, oo, okay raman. Okay raman, di mo ko magbanha. Pero, gikan karon, ikaw na ang magtrabaho dito sa sulod. Human ni magtrabaho dito sa gawas, hibuon po nimo ang trabaho dito sa sulod, na doble na ang trabaho. Natungod lagi sa kahadlok. Kay nakasala man siya. So human niya dito, siya ay limpyo sa sulod, manghugas, sitting pretty itong usa. Kapoy naman siya. Ay siya, ikaw na po, ingon tong ag-itik. Ag-itik. Ipahinomdom yun ba? Pahinumdom yun nga nakasala ka. Silutan yun ka. So sige yun, adlaw-adlaw inanaluoy kayo ng usa. Kay, og maulingkod siya, may ingon man tong usa nga, ag-itik. Wag yun siya mahimo. Burag yun siya ulipon. Nadugay na, ingon siya, kapoy na kayo ng trabaho. Inikabot sa akong amo, ingon na ginako siya nga, sir, ma'am, sorry yun kayo kay ako raman itong itisting-tistingan ng taog pintik na igo man ang ulo, namatay mo itong itik. Ma'am, pasayluag yun ko, sir, pasayluag. Ingon mo itong among, okay lang na. Daghan man tag-itik. Sige lang, okay lang. So, pagsulod niya, ang katong usa nga sitting pretty, ingon siya, stoy, hugas siya ang mga plato. Ingon siya, di na kumuhugas, ana. Limpyuhi ang salog. Dili. Sumbong ta kang sir, sumbong ta kang ma'am, silutan gyud ka. Ako namang gisulti kang ma'am o kang sir, nga akong gipatay ang itik, gipasaylo naman ko. Ikaw na manghugas diha. Inana ang kinabuhi sa tao nga wala mapasaylo. Ulipon gyud sa sala. Apan sa dihang mapasaylo kita sa Dios, pinaagi kang Kristo Jesus dito sa altar. Dito na hurot na gyud ang atong sala. Wa na tay hunahunaon pa. Ang atong kasing-kasing dunay kalipay o dunay kalinaw. Atong palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Di na ta ulipon sa sala. So mao nay kahulugan sa altar of burnt offerings. Kita nga mga makasasala, gipasaylo. Muna nga katong aging gabi nga dapat madungog nato nga ang imong mga sala gipasaylo pinaagi sa grasya ni Kristo Jesus. Human nga mo agi ka sa altar, unsay sunod gani? Katong planggana. Planggana. Kay ang mga pare maghugas usa sila, una sila mosulod dito sa holy place. Unsay buot ipasabot ana? Dili ka makasulod dito sa holy place kung dili ka mahugasan, di ka malimpyuhan. So una, napasaylo na ka sa imong mga sala, pero kinahanglan limpyuhan sa ka. Sa theology, ang tawag nila aning altar is justification. You are justified by faith.
Pag-abot nimo dito sa planggana, you are sanctified. Unsay atong gituhuan kang Jesus Christ? Savior, sanctifier. Hallelujah. Limpyuhan ta niya. Kay hugaw man ta. Hugaw ta. Kinsa sa inyo ang ganahan mo tapad og hugaw nga tawo? Anyas-anyas lang ba? Anyas-anyas lang. Kanang pertigyong baho O diha sa Canilar Church, diha sa likod anang simbahan na ay creek diha, unya na ay mga about 300 to 400 informal settlers diha sa likod sa Canilar Church. Alas 4 sa Domingo, magpanon ng mga bata gikan na ng lugara. Mutambong sila sa Sunday School. Mailhan man gyud nimo ang ilang itsura. Lahi man gyud sila itsura sa mga kanang mo nang naog bitaw ng auto. Lahi gyud ay. Lahi. Dahil layo pa nga daan, wala na ka. Namay kay, di ba na sa sulod, wala naman ko kita og alcohol dire karon, no? Ito bitong pandemic, nagibot ang alcohol. Ingon ang uban, kaligo sa alcohol diha. Kay, di usahay, di maagwanta ang baho. Inana po ng atong kinabuhi. Dili madawat sa presensya sa Dios kay hugaw man ta. Nga di man ta makahinlo sa atong kaugalingon. Kinsa man mo hinlo sa ato? Ang Ginoo. Siya ang muhugas kanato aron mahimo kitang takos nga mosulod dito sa holy place. Kay walay hugaw nga makasulod sa balaan nga dapit kinanglan hugasan. So human nga ma-justified, mapasaylo kita sa atong mga sala, hugasan kita para malimpyo kita, angayan na kita karon nga mosunod dito sa holy place. Mo na nga kung maminaw gani ko aning debate bitaw, ako di kay ko mahilig og debate, pero maminaw ko aning debate nga mawala ba ang imong kaluwasan o dili? Ana ba? Makadungog ko ana nako, pero kung tanaw nimo sa tabernacle, murag dili man na issue. Kay kung nang tao gipasaylo na siya sa iyang mga sala, gihugasan na siya sa iyang kahugawan, makasulod na siya dito sa balaan nga dapit. Karon, unsa may nagpaabot kanato dito sa balaan nga dapit? Una, kadtong table of food and drinks. Ako sige kog balansi ani hangtod karon di pagyapon ko kasabot. Kay naaman to sila sa Kamingawan. Pila sila katuig sa Kamingawan? 40 years. Wa man to sila magtanom. Kay ato sila dito sa kasimana, hipos na pod, balhin na pod diri, usa ka bulan, hipos na pod, ato na pod dito. Wala gyud sila katanom. Ang pangutana sa akong una-una, nganong wala man mahubsi og pagkaon og ilimnon? Asa man tugikan? For 40 years. Katong lamisaha, wa gyud mahutdi og pagkaon og ilimnon. Kabalo mo og unsay pinakadako nga problema karon sa kalibutan? Kagutom og kawaladon. Naminaw ko gahapon man siguro to, 100 million displaced people. 100 million. Kanang giyera sa Syria, giyera sa Afghanistan, giyera sa Ukraine, giyera sa Sudan, giyera sa Yemen, 100 million ka mga tao gigutom. Asa man na nagsugod. Katong gipapahawa sa Dios si Adan og si Eva gikan sa Eden. Kaya nakasala man sila.
papahawa. Unsay primero gyud nga ilang giatubang nga problema? Ang yuta gitunglo. O giingnan si Adan, gikan karon magbudlay ka. Mohago ka, una ka makakaon. Kay mutubo ang mga sampinit, mutubo ang mga sagbot. Ako natingala ba yung kuha ng sagbot? Wa man na sila gitanom. Wala man na sila gitanom. Oh. Araw man na sila diya. O niya, nag-istorya nga, kaning mga flowers, mga fruit-bearing plants, kinahanglan din na silang nitrogen, na mga mangga, dito miskapihan nila ni Brad Alga, po pagkanindot, dagang kayong kape. Kinahanglan na siya nitrogen in order to bear fruit. Munang kinahanglan og fertilizer. Pero ka na mga sagbot. O may buang-buang nga mag-fertilize, ana. Tubo raman na siya iya. Kay gitunglo sa Dios ang yuta. Gikan karon magkalisod-lisod ka. Asa po ng babae, gikan karon maglisod yun ka. Inig panganak nimo magsyagit-syagit yun ka. Di na ko mo usab. Kausan na lang. Magsakit yun ang kinabuhi. So gitunglo. Maunay primero nga nahitabo sa mga kaliwat ni Adan o ni Eva. Kawaladon, sa English, scarcity. Doon ako'y na kaistorya, ingon siya, Pastor, taga-hulo. Sa ingon tong, hulo sila gikan, abot nila sa sambuang kayo siya, Pastor, kanang ingon nila nga, isang kahig, isang tuka, dili man na tinuod sa amo. Naku nga naman siya nga, 3 kahig, wala pang tuka. Inana kalisod. Gika na sa sala. Nga magkalisod-lisod ka. Dito sa Eden, walay problema. Kuha lang. Murag ka ng kape nga ang hinogra mo'y kuhaon. Ang katong green ay lang sa kuha. Ang katong lang isang pula kay mo to'y guwapo quality. Pili lang ka. Wa ka magtanom, nakakaon ka. Makainom ka sa tubig nga, di man kay naghimo. Dito sa Eden, gawas, pagkalisod. Perteng lisura. Pero, katong musunod kang Kristo, dalon ta niya balik sa Eden. Nga, naay lamisa, nga dili yun mahubsan, og pagkaon, og ilimnon. Ang buti pasabot, katong tanan nga mosunod kang Kristo, di gyud ka mamatay sa gutom. Di ka mamatay sa gutom. Kato bitawng 2 years sa pandemic, nga giingnan ng mga tao nga, di mo mugawas, diha lang mo sa sulod. O sa ingon sa mga tao, na mamatay na miyan eh. Mamatay na mi, di mi makatrabaho. Mamatay na gyud mi. Wa mo ko kadungog ganain namatay sa gutom. Atong 2 years, wa ko kadungog ganain namatay sa gutom. Daghan hinong namatay nga sobrang kaon. O nga stroke. Tino na, wala ko nakaibalong nga nain namatay sa kanang naang nagkamang na nga murag ng skeleton na gyud. Wala mo ko kita. Nga ang iyang mata gilawa-lawa na, wa mo ko kita. Inig sunod nato kang Kristo, human nga mapasaylo ta sa atong mga sala, human nga nahugasan ta, nalimpyuhan ta, na ay lamisa, nga gitagana, na ay pagkaon, na ay ilimnon, dili yung ka, magutman. Lahi-lahi rahinoon ang panalangin nga atong madawat. Kay doon ako'y usa sa mga young people dito sa Zamboanga, mga 27 years old siguro siya, about 6 years ago. Ato siya sa simbahan. Luhod. Naku, sa may mong problema, Brad? Siya, Pastor, kuan ba? Kanang
kinahanglan nagyud ko nga maglain kay minyo na magud ko. Unya na anak ko'y mga anak, di na ko pwedeng magsalig kang papa ug mama. O di pareha ng uban nga hangtod karon naa gihapon sa kang papa ug mama. Yun siya, di ko magsalig kang papa ug mama. Pero yun siya, gusto kong magsugod og negosyo, pero wala ko'y eksperyensya. Di ko kabalo. Wa po ko kabalo kung sang negosyo ang kinahanglan akong sudlan. Inako, ang Ginoo ray bahala na. That was 7 years ago. Last year, ibalik siya. Wala yun siya atong 7 years ago as in zero. Wa siya kabalugasaw siya madto. Unsang negosyo ang iyang sugdan. Last year, 2022, ibalik siya, nagdala siya og envelope. Niya iyang gihulog sa offering box. Kabulubog pila ang naa sa cheque? 6 million pesos. From nothing, ay wa po ko mag-ingon nga tanan ta magmilyonaryo. Wala po. Pero sigurado gyud ko nga kita di gyud magutman, ang inyong mga anak dili magutman, ang inyong mga apo di magutman, kay dito sa holy place naa ang lamisa na ay pagkaon o ilimnon. Palakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Ay mo kabalaka. Na may mga ginikanan nga moingon, pastor, di sa ko gustong mamatay. Nga naman. Ako mga anak ba gagmay pa? Oo, sa bagay. Oo. Labi na gwapa ang imong asawa, di ko ka gusto mamatay. Pero ang Ginoo'y bahala, anak. Di ka ngay mabalaka. Kaingon ni Jesus Christ, do not worry what you will eat, what you will drink, what you will wear. Kaya naa, preparado na dito sa holy place. Padayon ta sa ikaduha kay mura o hapit na mag-alas 10. O sa to ikaduha? Lampstand. Suga. Unsay buot ipasabot atong lampstand. Kung naa na ka sa holy place, wala na'y kangit-ngit. Kay ang grabe gyud nga nahitabo kang Adan o kang Eva. Sa dihang gipapahawa sila sa Eden, dili lang material scarcity, kawaladon sa mga kinahanglan sa kinabuhi, spiritual darkness. Og naapay problema nga dako gyud kaayo sa kalibutan kining spiritual darkness. Ingon si former President Duterte, pag take out yun niya, in siya, kaning problema sa droga, 6 months lang ni. Nahuman na lang ang 6 years. Ni samot hinuon. Kay hasta namang mga generals, involved naman sa drug problem. Asa man nagikan? Spiritual darkness. Ang kasing-kasing nga naa sa kangit-ngit alisod yun. Perting lisura. Kay walay butang nga makalipay sa kasing-kasing nga naa sa kangit-ngit. A person who is in spiritual darkness is lost. Kanabitang nga ka sa kangit-ngit, ninumdum ko sa nami silingan sa unang buta. Pero buta siya, nga ganahan siya magsuroy-suroy. Gamit lang siya stick. Yan naman po yung mga buang-buang nga mga bata. Inula, no, ayaw diha ka na kanal. Diri-diri agi. Pero katong ilang itudlo, kanal di ito. Buang to mga bata. Hulog siya sa kanal. Natural, di man ka makakita. O kung sa isulti sa mga tao mo, tuupod ka dayon. O, parehagod anang, uy, kanang imong anak nga nagsakit. Nya, dili ma-diagnose sa mga doktor, na ay mananambal dito.
Nga mo ato po dayon. Nya mingulag ay lagi nas pastor ha nga niya to mi. Mutuo po dayon. Nga naman. Namas kang ngit-ngit. Pero kung naa sa kahayag, dili ta malingla. Kaya naaman sa kahayag, diha sa holy place, dunay kahayag. Bisan pag-unsa isulti sa kalibutan, di gyud ta maminaw. Kay kabalo man tas dalan. Pero kung naa sa kangit-ngit, unsa nahitabo kang Haring Solomon? Katubitawng nibiya na siya sa Dios. Nya nangita siya sa katagbawan sa iyahang kasing-kasing o sa iyahang gihimo. Siya siguro matagbaw ang akong kinabuhi kung daghang kog kwarta. Siya mo gyud ang pinakadato. Pero siya kakawangan tanan. Kaya ang kwarta maayo nga sulugoon pero dili maayo nga amo. Siya og dili man day makalipay sa ako ang kwarta basig ang mga bisyo. Gisulayan niya og inom ang tanan nga available nga mga ilimnon og naay siyabo atong panahona nagtuo ko nagsiyabo pod si Solomon. Gisulayan niya para nga ang iyang kasing-kasing malipay. But a person who is in darkness, nothing can cheer up. Siya, di man di makalipay ang kwarta, di man makalipay ang mga bisyo. Basig ang iyang gitigom ang tanang maayo nga mga singers. Tanan nga mga instrumento, kining atong instrumento, wala ra ni sa instrumento ni Solomon. He gathered all the musicians. Di gyapon kay kaning music maay lang ni 10 years. After 10 years usbon na pod. Usab-usab ba? Katulad mga sikat sa una nga mga singers, labi na kay nangamatay na sila, di naman ganahan ang mga tao maminaw nila. Siya, di man di makalipay. Siya, asa mamaayo og akong i-gather ang tanang gwapang nga mga babae. Wa pa ko kabalo og tao nga naay 700 wives og 300 concubines. 365 days raman ang tuig, no? Sigurado gyud pamahaw paniudto panihapon. Pero wa gyapon. Basta ang kasing-kasing naa sa kangit-ngit, nothing can satisfy. Unya ang problema pa aning kasing-kasing nga naa sa kangit-ngit, unya bright ang utok, dangerous combination. A brilliant mind and a darkened heart. Papareha itong istorya nga naay bata, 10 years old, sa ilang lugar naay trained. Bright man ning bata, maayo mangwarta, iyang ginakuha itong mga tornilyo sa rili sa train, iyang ibaligya. Bright yun. Problema kay, delikado man to. Nadakpan siya sa mga pulis. Ingon ng mga pulis, sao man nato ning bata, di nato pwede prisuhon kay juvenile. Di po nato pwede buhian kay basig mangawat na po. Ingon ng nagsuggest, why don't we send him to a military school? At least sa military school na siya sa sulod, he can get the best education. Kay usay hunahuna nato, education can solve all our problems. Eskwela Brightman, elementary, valedictorian, high school, valedictorian, college, engineering ang gikuha, summa cum laude. Gipagawas. Paggawas niya, iyan ang gikawat ang tibuok railroad. May patong 10 years old, kayo tornilyo ra ang gikawat. Katong degree holder na. Kinsa karon ang nag-atubang og mga plunder cases. Katong mananggiti sa bukid. Kinsa gahimo sa Shabu? Chemical engineers, chemists.
A brilliant mind with a darkened heart, delikado. Busa, kung naa na ta sa holy place, ang dako nga panalangin nga gihatag sa Dios kanato, kahayag. Palakpakan nato ang Ginoo. Ginoo, salamat Dios. Nga dili na mi malingla kay makakita mi sa tinuod nga dalan. Kaya naa may kahayag. Ang ikatulo nga naa sa holy place, the altar of incense. Unsa may buot ipasabot ana nga kung musunod kita kang Kristo dito sa balaan nga lugar, nga andam kita nga hinluan sa atong mga sala. Kining insenso, for centuries, incense is a symbol of physical and emotional well-being. So naanay abundance of material blessings, naanay spiritual light, naay kaayuhan sa lawas o sa kasing-kasing. Kay ang dako yung problema karon sa kalibutan kaning balatian. Some people spend 30 years, trabaho, accumulate og kwarta, nahurot trapod sa sakit. Pero naay giandam ang Diyos dito sa holy place. Kaayuhan sa lawas, kaayuhan sa emotion. Busa kung gusto kag holistic, ingon sila katadaw mga evangelicals, dili daw holistic ang atong understanding sa kaluwasan. Go to the tabernacle. You have forgiveness of sins. You have cleansing from defilement. Nga naa po dito ang material abundance. Naa dito ang spiritual light. O naa dito ang kaayuhan sa atong lawas o sa atong mga kasing-kasing. Giandam na sa Dios. Kay ang sala, gidaot niya ning lawasa. Gidaot niya ning lawasa. Ang sala ang atong napanunod o ang sala ang atong nahimo, gidaot niya ning lawas. But the blessing of God is healing. Muna nga kita sa Christian and Missionary Alliance, we believe that Jesus is our Savior, our Sanctifier, our Healer, and our coming King. Doon ay usa ka tao dito sa Ghana, Africa, nga pag-abot niya og 20 years old, nabungol siya. Di na siya kadungog. Dili man siya Christian. Daka na siya gikonsultang mga doktor o ban pa nga mga expert. Di na siya kadungog. So, usa ka adlaw, niadto siya sa syudad, nagbisita siya sa iyang igsuon. Nangita sila mga doktor para mo tambal sa iyang pagkabungol. 2 years. 2 years siya nga di makadungog. Ato siya sa train station, kay muuli na unta siya. Nakagikan naman ang last trip. So yun siya, og mubalik pa ko sa akong magulang, layo naman to iyang balay, mangita na lang ko katulugan diri para ugma ang first trip ako masakyan. Sa samtang nagapangita siya giyang matulugan, nakakita siya og gymnasium. Nga open ang gate. So nisulod siya o niya, bleachers, dito gyud siya sa tumoy para di siya madisturbo. Lingkod siya dito, mga alas 6 na sa gabi lingkod siya. Mga 6:30, naanay mga tao nanulod. Wala siya kabalo nga, katong nga gymnasium, gamiton nga evangelistic meeting. Naday mag-evangelistic meeting dito. Wala siya kabalo. Tingala siya nga, na may mga tao, daghang mga tao ni sulod. Pag 7 o'clock na, sugod na ang service, di siya kadungog. Praise and worship, sige, di wag siya madunggan. Karon pag sugod na og wali sa Amerikano, through an interpreter, di siya kadungog. Tanaw siya sa mga tao sa palibot. Ano kang makadungog man sila? Ako di man makadungog. Pero ang natingadaan niya, nga every time ma-mention ang ngalan Jesus, makadungog man siya. Ang tanan ng mga pulong di siya kadungog, pero pag ingon nga Jesus, makadungog man siya.
Jesus. Dili siya Christian. Pero siya, ngano madunggan man ako ng ngalana? Hangtod nga sa sigigwali ang missionary, naghinay-hinay nga nagkaklaro ang mga pulong. Midagan ning tawhana dito sa altar. Nakuratan ko ang Amerikano kay gigunitan mo siya. Gusto ko musulti. Nga na ako dire, wa ko nagplano nga motambong aning inyong evangelistic. Nangita lang ko katulgan. Bungol ko for 2 years. Pero sa diha nga nagsugod kagwali, onya you mention the name Jesus, madunggan man ako. Hangtod nga ang tanan nimong gisulti, ako mang madunggan. Kinsa man na siya. Ingon ang Amerikano through the interpreter, He is Jesus, the Son of the living God. Accept Him. Dawatas siya o siya ang mag-usab sa imong kinabuhi. Katong tawhana na ulian. Niuli siya dito sa ilang village. Pag abot yun niya, pag naog yun niya sa train, the entire village was amazed. Kay wa siya gisulti nga ngalan, Jesus. Jesus is my Savior. Jesus is my healer. Ang tanan niya mga paryente nakuratan. Kay dili man sila mga Christians. Apan kining tawhana naka-eksperyensya sa kaayuhan. In the name of Jesus. Palakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Pagsulod nimo uban kang Kristo, napasaylo ang imong mga sala, nahugasan gikan sa mga kahugaw, makatagamtam ka sa abundant material blessings, naa kay spiritual light, o naay kaayuhan sa imong lawas o sa imong kalag. Dalaygon ang ngalan sa Dios.